Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong viral trending na si Ombudsman Boying Rimulya na kung saan ay ginawan ho ng fake news. Siya ay may malalang sakit at yumao, dedo na daw. Grabe kayo. Favorite niyong gawa ng fake news itong si Ombudsman Boying Rimulya. Ang dami-dami na nga ginagawang trabaho hindi na nga alam kung paano magpapalabas ng warrant doon sa mga senador na binanggit niya na bago rin magpasko, tapos hanggang ngayon wala pa. Ginagawa niyo pa ng maling kwento. Pag-usapan din ho natin mga kababayan itong viral trending na controversial din na bagong sibol na henerasyon na bilang isang congressman. Ito ho yung pumalit kay suspended Congressman Kiko Barsaga alias Meow Meow. So yung pumalit bilang pag-iingay sa mainstream media, social media. Kasi nanahimik po ito si Kiko Barsaga alias Meow Meow. Ito ho ang pumalit na nagngangaw-ngaw ngayon dito sa social media, mainstream media. Ito hong anak ho ni dating Senadora Loren Legarda. Ito hong si Congressman Libiste. Na kung saan ay may hawak daw ho na Cabral files na hanggang ngayon hindi pa ho pinakikita. Sabi niya kaya raw niya kinuha kay Cabral, yung nag-suicide. Public documents daw yan, kaya may karapatan daw siyang malaman, kuhanin. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa pinakikita sa taong bayan. Pero sabi niya, public documents. Ang gulo, no? Okay, ngayon mga kababayan, may binulgar ho itong si Ombudsman Boying Rimulya dito ho kay batang-batang Congressman Libiste. Na kung saan ay nag-franchise, pero yung franchise niya, ibinenta niya rin. So, illegal talaga yun. Kumbaga sa nag-franchise ka na, halimbawa, nag-franchise ka ng 7-Eleven, nag-franchise ka halimbawa ng Andox. Franchise mo yan, tapos ibebenta mo. So, pakinggan ho natin to mga kababayan. Nininegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise, hindi mo nininegosyo. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District. Teka muna, maganda yung tanong ni Ombudsman Boying Rimulya. Anong klaseng Pilipino yan? Bata-bata mo franchise binibenta mo. Anong klaseng tao yan? Klaseng Pilipino yan? Ombudsman Boying Rimulya, pakapala na ho ngayon sa panahon ngayon. Wala na akong nakakaisip niyan. Ay, Pilipino ako, hindi ko gagawin to. Wala na. Pakapala na. District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Nako. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon Grabe, no? 18.26 billion pesos. Malabas, parang matindi pa pala ito sa Cabral files. 18 billion? Kasi kung illegal yan, illegal ho lahat yung pinagbentahan na yan. So lumalabas,
matindi pa ito sa Cabral Files. Isipin mo, 18 billion, tas sa'yo lang napunta mag-isa. Grabe, bata pa lang ito, ganito na dumiskarte, no? Kaagulantang to, Sa Section 18 ng Republic Act number 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na Tama yung sinabi natin. Hindi ko pa napanood ng buo ito, kita nyo, matindi pa sa Cabral Files ang kaso nito, 18.26 billion pesos. Ang tanong dito, Ombudsman Boyeng Remulla, makakasuhan ba? May mananagot ba? May makukulong ba? Tulad ho ito ng mga flood control project. Anomaly. Na kung saan parang ang lumalabas, ang nakukulong lang ngayon yung mga empleyado ng DPWH, district engineer, kontratista tulad ng mag-asawang Diskaya, pero mga bigating politiko, kilalang politiko, active mang senador o hindi, active mang congressman or hindi, wala pang nakukulong. Ngayon, kung talagang mabigat ang ebidensya laban ho rito sa batang congressman Leviste, makakasuhan ba? Makakukulong ba? Mananagot ba? Kasi ang mahirap niyan, puro tayo kyaw-kyaw sa taong bayan, pinapaalam ang mga expose, tas bandang huli, wala rin naman mangyayari. Diba? Pakita sa taong bayan na hindi lang pag-i-expose ang ginagawa ninyo. Panagutin ninyo. Pakitaan nyo kami, yabangan nyo kami. Kasuhan nyo. Pakulong nyo. Tulad nga, katatawa talaga ako dyan sa Cabral Files na yun, nabalitahan ko. Yung pinangakong makukulong na mga senador bago magpasko, December 15, 16 daw. Or hindi man masunod yung petsa na yun, bago magpasko, makukulong daw. Hindi nangyari. Wala pa nga maliwanag na paliwanag dyan si Ombudsman Boyeng Remulla. Tatalo naman tayo ngayon sa Cabral Files. Diba? Ang hinahangan kasi ng taong bayan, hindi lang yung malaman namin ng katiwalian, may managot. Yung malaman namin ng katiwalian, kismis, marites lang yan Diba? Alam mo yun, makakasagap ka lang ng balita Pero ang masinahangan ho kasi namin, yung may managot, makulong, makita namin may managot. Diba? Pinamumukha nyo sa amin, pera ng taong bayan niya. Buwis tax ng taong bayan niya. Ipakita nyo may makulong. Diba? Hindi, puro na lang expose, puro na lang pa-hype. Tapos bandang huli, wala na rin, malilimutan na, tapos wala naman nakasuhan, wala naman nakakulong. Tulad nito, Ombudsman Boyeng Remulla, ano magiging kasunod itong expose mo na ito? Mapapakasuhan mo ba? Mapapakulong mo ba? Puro na lang expose Listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Diba, tingnan natin sa pag meron The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito. Hindi. Iba naman ganito kasi yan Iba naman yung isyung hawak ni Congressman Leviste na Cabral Files. Totoo man yan, di salamat. Na-expose niya yung totoo. Pero hindi ibig sabihin, ligtas ka na doon sa sinasabi ng Ombudsman Boyeng Remulla, doon sa franchise na binenta mo na kumita ka sa halagang 18.26 billion pesos. Iba-ibang kaso naman yan. Ang problema kasi rito sa issue natin, mga kababayan, parang ang dami talagang kurap. Ang dami talagang magnanakaw ng pera ng taong bayan na politiko rin sa Pilipinas.
Parang halos lahat eh. Parang mamimili ka na lang talaga kung sino kakampihan mo eh. Ha? Parang mamimili ka na lang eh. Yun ang masakit dito eh. Ha? Ay, kita mo. Itong si Libiste, una bida to eh. Ha? Ito yung sinasabing sinuhulan daw, tapos di tinanggap. Tapos ngayon, inaalam ang katotohanan sa Cabral Files. Tapos, ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, may ginawa rin din palang hindi maganda, illegal. So, ano yun? Congressman Libiste, gusto mo makuha ang katotohanan sa flood control project anomaly, pero ikaw, may ginagawa rin kalokohan. So, ano to? Ha? Ano to? Kumbaga, may ginagawa ka rin kalokohan, hindi nga lang sa flood control project, sa ibang issue naman. Pare-parehas lang yan eh. Ha? Pare-parehas lang yan eh. Kumbaga, iba-ibang issue lang eh. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kabayan, hindi na natin alam kung sino kakampihan natin dito. Ay, nako. Basta ito, suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Hindi ko na pwedeng sabing suportahan natin ang administrasyon. Pag sinabi kasi administrasyon, lahat na ng ahensya eh. Ang problema, may mga korupsyon din eh. Ha? Kaya nga ako sabi ko sa inyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong, naniniwala ako na talagang gusto niya panagutin ng mga damay rito sa anomalyang flood control. Anomaly. Dito sa usaping pagnanakaw ng pera ng taong bayan sa DPWH, sa flood control project. Naniniwala ako talagang sincere siya. Ang problema yung mga nasa baba niya eh. Ha? Hindi mo malaman kung talagang gustong kunin yung yung hustisya para sa taong bayan eh. Parang may mga inililigtas eh. Ha? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.